avoidance of doubt. You may do so, counsel. You may proceed. So, first, that the witness, Mr. Lemuel G. Ortonio, is the Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff of the Office of the Vice President. Second, he holds the position of Assistant Secretary at salary grade 29. Third, his appointment is coterminous with the term of the Vice President. And fourth, his position is one of trust and confidence. May the defense kindly confirm if those are all the matters that you're willing to stipulate on. As well as, sorry, Your Honor, they're also stipulating on the authenticity and the genuine execution of the documents listed in paragraph 25 of the request for stipulation. Attorney Christine? Yes, Your Honor, subject to cross-examination. Duly noted. Kindly proceed with your offer, Attorney May. Your Honors, we are offering the testimony of Mr. Lemuel G. Ortonio to qualify him as a hostile witness and to prove the following. Number one, the confidential funds answered to no legitimate confidential purpose. The amount was requested before the supporting plan was produced, and the 2023 plan just repeated the operative language of the 2022 plan. Nauna ang 250 million, sumunod ang plano matapos itong hingin ng DBM. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano. Number two, the respondent's handprints are on every document that mattered. Mula request hanggang liquidation, nasa mahalagang dokumento ang kanyang otoridad at pag-aproba. Number three, the reports were written to fit the rules, not the facts. 4 na ulat, iisang template, mga halagang hindi nagbabago, at laging eksaktong 125 million. Not a peso more, not a centavo less. Walang natira, walang isinaulit. Number 4, 5 days after COA questioned the medical and food aid item, the line disappeared while the report still totaled exactly 125 million. Question ng Commission on Audit ang medical and food aid na may halagang 40 million, 42 million at 40 million sa tatlong unang accomplishment reports. Makalipas ang 5 araw, wala na ito sa huling accomplishment report. Pero 125 million pa rin ang kabuuan ng halaga. Number 5, in 2 years, not one area, not one operation was ever named. Daang-daang area ang iniulat, 500 million ang ginastos. Ngunit wala ni isang lugar, ni isang operasyon, ni isang petsa ang pinangalanan. Number 6, the liquidation was late, irregular, and backdated. 10 buwan huli ang mga resibo. Mahigit 100 ang may petsang 1 taon pagkatapos ng di umano'y bayaran. Number 7, the certifications vouched for nothing and were signed by the man who received the money. Walang untoward incident. Iyan lamang ang pinatutunayan. Walang halaga, walang pangalan, walang lugar at walang petsa. At ang pumirma, ang mismong tumanggap ng pera. Number 8, the 500 million bought protection the Vice President already had. And against threats, the AFP and the PNP were already paid billions to watch. 473 sundalo at pulis na ang nagbabantay sa kanya. Sahod ng Republika mula sa ibang pondo. Walang pangalawang pangulo sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganito. At ang mga bantang tinutukoy sa mga ulat, ang NPA at mga teroristang grupo. Sakop na ng intelligence funds,
ng AFP at PNP. Bayad na ang proteksyon, bayad na ang pagbabantay, bago pa ang kahit isang piso ng confidential funds. Number 9, the justification for the confidential funds shifted with every finding. Sa DBM, safe implementation ng good governance programs, official engagements, and functional representation ng pangalawang Pangulo. Sa mga plano, confidence building for good governance programs at pagsapit ng 2023 socio-economic program delivery. Sa mga certifications, surveillance and information gathering to prevent untoward incidents from transpiring. Sa protective intelligence operations reports, for intelligence gathering naman. Sa mga sagot sa audit observation memoranda at notices or at notice of suspension for surveillance activities to determine where best to implement the OVP's programs. 6 na bersyon, iisang pondo. Number 10, the officials knew, answered nothing. The man who says he knew nothing answered everything. Lahat ng sagot sa COA, pirma ng testigong ito, na ang sabi wala siyang personal na kaalaman. Ang mga tunay na nakakaalam, ang Respondent Vice President, ang Special Disbursing Officer, at ang Colonel, wala ni isang sumagot. Number 11, the explanations for the confidential funds are a sham, and the failure to account the funds gives rise to the presumption of misappropriation. Pabago-bago ang paliwanag, walang detalye, walang dokumentong sumusuporta, pagtatakip, hindi pagpapaliwanag. At hanggang ngayon, hindi na-account ang 500 million ng bayan. Sa ganitong kabiguan, ang batas na mismo ang nagsasalita, prima facie, na ipinalalagay na ang pondo ay ginamit para sa sariling kapakanan. That would be